Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is yung una kong bakasyon sa Pilipinas mula dito sa Germany. So, yung una kong bakasyon, meron akong budget na 2,000 euro. Pero kinulang pa yon, kinapos pa yon, nag-withdraw pa ako ulit at pinadala ko. So ngayon, pag-uusapan natin, isi-share ko sa inyo yung mga na-realize ko, yung mga maling ginawa ko, yung mga dapat na ginawa ko, yung pasalubong. Ang dami kong biniling pasalubong at halos lahat yon puro chocolates. Dami kong biniling pasalubong pero konti lang naman kami nakakain. So, hindi naman namin na-consume lahat yun. Ang na-realize ko dun sa pagbili ng pasalubong, bakit puro chocolates yung binili ko? Eh, yun nga, konti lang kami nakakain, di naman namin kakainin lahat yun. 'Di ba? Napunta lang sa ibang tao. Na-realize ko na dapat ang inintindi kong bilhin is kung ano yung kailangan namin. Kung ano yung kailangan ng pamilya ko, kung ano yung importante na dapat binili ko para sa amin, para may mapuntahan yung pera ko. Nagpamudmud ako ng chocolate sa ibang tao, pero kami, walang kutsara at tinidor. Alam nyo yon, yung ang daming tinidor pero walang kutsara. Tapos, kinakalawang yung electric stove namin. Yung batya at saka yung timba namin sira-sira. So, 'di ba, dun pa lang parang, ay, bakit ganito? Bakit nagpa-impress ako sa ibang tao, pero yung mga gamit namin sa loob ng bahay sira-sira? Yung budget ko, yung hawak ko na pera. So, meron akong budget 2,000 euro. Pero 2,000 euro, hindi siya detalyado kung saan siya mapupunta. Hindi siya nakadetalye kung saan ko siya gagamitin. So, ang nangyari, 2,000 euro, kuha lang ako ng kuha dun. Kuha lang ako ng kuha. Dahil hindi siya nakadetalye, hindi ko alam kung saan siya gagamitin, hindi ko alam kung saan ko siya ginagamit, at hindi ko alam kung saan siya napupunta. Nakuha lang ako ng kuha kung saan-saan lang siya na parang basta bili lang ako ng bili na akala ko unlimited yung 2,000 euro. At dahil hindi ko siya nakokontrol, dahil hindi ko nga alam kung para saan yung budget na yon. Kumbaga general budget siya, general fund. So basta kuha lang ako ng kuha, hindi ko siya nakokontrol. Ang nangyari, 30 days lang ako sa Pilipinas, naubos ko yung 2,000 euro at nag-withdraw pa ako ulit ng extra. Dahil yun nga, hindi ko alam, hindi ko siya nakokontrol, hindi ko alam saan siya napupunta, at hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin, hindi ko alam kung para saan yung budget na yun. Hindi ko siya nakikita detalyado saan, magkano lang ba dapat, saan ba dapat mapunta yung pera. Example, pagkain araw-araw. So, pagkain araw-araw, ako na yung nagbo-volunteer na bumibili. So, bili lang ako ng bili, bunot lang ako ng bunot, na akala ko yung binubunot ko unlimited. Na hindi ko napapansin, wala na pala akong bubunutin. Ngayon, alam ko na dapat pag may budget, alam mo kung saan mo gagamitin yung budget. Example, pagkain araw-araw, pamasahe, gala, o kung ano-ano pa. Kailangan naka-budget yun. At pag sinabing budget, dapat kung magkano lang yung budget na nakalaan doon, yun lang yung gagastusin mo doon. Para alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Para alam mo kung anong nangyayari sa pera mo. Para may tracking ka kung ilan na lang yung natitira, kung may natitira pa ba o wala na. Dahil ako yung kumita ng pera, dapat ako mismo yung maglagay ng detalye ng budget saan mapupunta yun at magkano yun. Magkano yung allotted budget doon. At dahil ako yung kumikita ng pera, dapat ako yung responsable sa sarili kong pera. Na hindi ako nagtataka saan yung napupunta. Dapat ako yung kumita ng pera, dapat ako yung nakakaalam saan yung napunta. Ano yung pupuntahan nun. Isa pang na-realize ko is yung pamilya ko mismo. Parang yung pamilya ko mismo, wala silang pakialam sa pera ko. Ibig kong sabihin, kahit gumastos ako ng gumastos, hindi nila ako pinipigilan. Kahit anong bilin ko, wala silang pakialam. Ibig sabihin, parang bahala ka, pera mo yan. Bahala ka kung anong gusto mong bilhin, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Pero hindi ako nakakarinig sa kanila na
o maghinay-hinay ka sa paggastos, o wag kang bili ng bili, wag kang ganito, ganyan. Yung kumbaga yung malasakit ba na, uy, magtipid ka, baka sumusobra ka na sa budget mo, may budget ka ba? Yung mga ganun ba, yung malasakit na hindi ka lang hinahayaan na gawin yung gusto mo, lalo na kung parang sumosobra ka na, gano'n, or may budget ka ba, yung nag-aalala ba sa'yo, nagmamalasakit na, uy, baka yung kinikita mo, winawaldas mo lang sa walang katuturan, yung gano'n ba na malasakit, wala akong naririnig na gano'ng advice mula sa sarili kong pamilya. Parang, bahala ka, pera mo yan eh, kung anong gusto mong bilhin, bahala ka diyan. At saka siguro takot din sila na sabihan ako, dahil nga baka sagutin ko lang din sila na pera ko 'to, eh, akong bahalang gumastos dito. Siguro gano'n, natatakot din sila. Pero yun nga, parang wala akong narinig sa kanila na, "Uy, hinay-hinay ka lang sa paggastos. Uy, ano, kami naman ang magbabayad, kami naman ang taya." Wala. Halos lahat ng gastos nung nandun ako sa Pilipinas, ako yung taya. Sa'kin lahat kinuha yung pambayad. So, 'di ba parang mismong pamilya mo, walang malasakit kung mawalan ka ng budget o hindi. Hindi ka tatanungin kung may budget ka o wala, hindi ka sasabihan na maghinay-hinay kang gumastos. Wala talagang magmamalasakit sa'yo kundi ikaw mismo, kasi ikaw yung kumita ng pera, ikaw dapat yung responsable na humawak or disiplinahin kung saan mapupunta yung sarili mong pera. Kasi yung ibang tao wala talaga yang malasakit, wala talaga silang pakialam sa'yo. Kasi siyempre yun nga, puwedeng natatakot din sila na sabihan ka dahil siyempre hindi nga nila pera yan, eh. So wala talaga silang karapatan diyan. Kahit mag-advice sila, wala pa rin silang karapatan kasi ikaw yung may hawak, eh. Sa'yo yan, eh, pinaghirapan mo yan, eh. So 'wag tayong umasa sa ibang tao na tutulungan ka nila. Kasi puwedeng sila din gastador din sila, paano ka nila tutulungan, eh, gastador din sila, 'di ba? So dun ko na-realize na dahil ako yung kumikita ng pera, ako yung magsasabi kung saan mapupunta yung pera ko, kung magkano yung gagastusin ko, kung ilan lang yung ilalabas kong pera. Kailangan kunin ko yung karapatan ko kasi karapatan kong hawakan yung sarili kong pera, and obligasyon ko yon at responsibilidad ko yon, hindi yun responsibilidad ng ibang tao, 'di ba? Hindi nila responsibilidad yon para sa akin. Dahil ako yung may hawak, ako dapat yung maging responsable sa hawak ko, sa meron ako. So, kung sino yung naghirap, kung sino yung kumita ng pera, siya dapat yung mamahala. Siya dapat yung nagte-take charge. Hindi ko dapat binibigay yung responsibilidad ko at yung obligasyon ko sa ibang tao. Kasi wala silang alam dun sa kinita ko. Wala silang kaalam-alam dun sa hawak ko. Kung ako, hindi ko alam kung saan siya mapupunta. Lalo na sila, hindi rin nila alam kung saan mapupunta yung pera ko, di ba? Na responsibilidad ko yun. Yung ibang tao, wala silang pakialam dun sa pinaghirapan mo, dun sa pinagpaguran mo. Pero ikaw, dahil pinagpaguran mo yun, pinaghirapan mo yun, alam mo kung gaano kahalaga yun. Kaya dapat ayusin natin ng tama yung paggastos natin. Kasi alam natin yung hirap, eh. Yung ibang tao, puro comment lang sila, puro salita lang sila, pero wala silang alam dun sa hirap kung paano mo kinita yung pera na yun. Dahil sa struggle ko sa pag-handle ng sarili kong pera, sumali ako sa Truly Rich Club para magkaroon ako ng idea paano ba dapat ang tamang paghawak ng pera na pinagpaguran ko. So doon natututo ako, nakakakuha ako ng idea kung ano ba yung dapat kong gawin. Paano ba dapat gamitin yung pera? Saan ba dapat ginagamit yun? Oo nga, may pera ako, pero wala akong kakayahan how to handle it properly. I know how to earn it, but I don't know how to keep it and use it properly. Kung interesado din kayo kung paano hawakan ng tama yung mga perang pinagpapaguran natin, yung biyaya na pinagkaloob sa atin ni Lord at pinagkatiwala niya sa atin, nandyan po ang link sa baba ng Truly Rich Club at sama-sama po tayo sa tamang paraan ng paggamit ng pera.
at sama-sama po tayo kung paano gamitin ng tama ang mga perang pinaghirapan natin. We are the stewards. Tayo ang inatasan ni Lord na mamahala, mag-manage ng mga resources na galing sa Kanya. Kaya kailangan gawin natin ng tama yung mga trabaho natin to manage it properly. Tama na ang walang kapararakang pag-aaksaya. Kailangan na nating mag-mature, mag-isip at kumilos ng tama. Tandaan natin, hindi tayo habang buhay may trabaho, hindi tayo habang buhay malalakas. So, wag natin aksayahin yung mga perang pinaghirapan natin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. See you dito sa Germany at sa mga nakapasa na welcome sa Germany. Tschüss!